DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 18 ng buwan ng Hunyo. Pre-trial conference para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio. Sinimulan na ng Senate Impeachment Court. Mga senador na sangkot sa flood control mess, iginiit na managot sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Department of Justice at NBI itinangging meron na inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Amerika at Iran pumirma sa kasunduan na itigil na ang giyera sa gitnang silangan. Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin nagkasundong palalawakin ang kooperasyon sa kalakalan, enerhiya at food security. Nationwide simultaneous earthquake drill nilahukan ng mga ahensya ng pamahalaan. Bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 78 ayon sa NDRRMC. Dalawang bangkay natagpuan sa abandonadong SUV sa TP Lex, iniimbestigahan ng Tarlac Police. Assistant coach ng Ateneo Blue Eagles sumipot na sa NBI at nagsumiti ng salaysay sa pagkamatay ng dalawang basketball players. San Juan LGU nagtakda ng basaan zone para sa tradisyonal na Wata Wata Festival sa Hunyo 24. Kala ko bukas na. Happy Fiesta! Next week pa pala yan. Fiesta kayo. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinimulan na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference bilang pag-aanda sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Dumalo sa aktibidad ang kinatawan mula sa legal team ng pangalawang Pangulo at mula sa House Prosecution Panel. Itinakda naman ang pre-trial conference upang masiguro ang maayos na paglilitis bago ang formal na pag-convene ng mga senator judges bilang impeachment court sa July 6. Hindi naman ipinakita sa publiko at media ang naturang proceedings. Si Vice President Sara ay sasalang sa paglilitis dahil umano sa kasong paglabag sa saligang batas, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang mga krimen. Samantala, binatikos ni Senator Ping Lacson ang liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nag-aksaya lamang ng buwis ng bayan. Sa kanyang ex na dating Twitter post, sinabi ni Lacson na sa loob ng 28 araw na sumailalim ang Senado sa pamumuno ni Cayetano, nasa mahigit kumulang 700 milyong piso ang nasayang na pondo. Dahil sa loob lamang anya ng 28 araw, puro kaguluhan ang nangyari
nangyari gaya ng barilan. Pagtakas si Senator Bato de la Rosa mula sa arrest warrant ng ICC, session boycott, bigong destabilization plot at hindi otorisadong committee hearing na wala namang ni isang senador ang dumalo at nanguna. Ayon kay Lacson, ang kabuang halagang nasayang ay mula sa naging pahayag ni ngayoy Senate President Win Gatchalian na nasa 25 milyong piso ang gastos ng Senado kada sesyon. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation ang mga report na nagpalabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Christopher Bongo at dalawang dati opisyal ng Philippine National Police. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, walang natatanggap na anumang official communication ang NBI mula sa ICC tungkol sa nasagap na impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Sinabi ng NBI na hindi niya alam kung saan nakuha ni Congressman Pulong ang nasabing report. Naunang sinabi ni Congressman Pulong Duterte na batay umano sa kanyang highly reliable source, ipinaaresto na ng ICC si Senator Bongo at dalawang dating general ng PNP. Una rito isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ang isusunod daw ng ICC na ipapaaresto ay si Senator Go dahil mo sa kanyang naging papel sa war on drugs ng Duterte administration. Samantala, walang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon ang Department of Justice mula sa International Criminal Court o ICC tungkol sa umunay arrest warrant laban kay Senator Bongo. Ito ang kinumpirma ni Justice Spokesperson Polo Martinez matapos nilang beripikahin ang impormasyon sa Philippine Center on Transnational Crime kaninang umaga. Unang inilutang ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang impormasyong may warrant of arrest na rin mula sa ICC sina Bongo at dalawa pang dating pulis. Nilinaw din ng liderato ng Philippine National Police na walang inilalabas na order sa mga police units kaugnay ng mga report sa arrest warrant mula sa ICC laban kay Senator Bongo. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., wala rin silang natatanggap na official communication, dokumento o direktiba ng ang PNP mula sa alinmang ahensya ng pamahalaan at tinawag niya ito'y mga haka-haka lamang. Ito dahil naman sa pinalutang sa social media ni Congressman Pulong Duterte na meron ng mandamento de aresto ang ICC laban kay Senator Go at dati opisyal ng PNP. Ayon kay Nartates, dahil walang official document, hindi pa rin kailangang i-monitor o mag-deploy ng tracker teams para sa mga binabanggit na mga opisyal at dating opisyal. Samantala, hindi dapat mabura ang pananagutan ng ilang senador na nadadawit sa flood control controversy dahil nagpalit na ng liderato sa Senado. Ayon sa Makabayan Bloc, ang pagbabago ng pamumuno sa Senado ay hindi solusyon sa krisis ng korupsyon ng institusyon. Anila, ang pag-alis ng Cayetano Bloc ay mangangahulugan ng pagbabago lang ng kapangyarihan tungo naman sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano hanggang kay Senate President Sherwin Gatchalian ngayon. Iginiit ng Makabayan Bloc hindi dapat off the hook sa flood control controversy ang sinumang senador na tumalon at lumipat ng bakod. Matatanda ang sina Senators Cheese Escudero at Joel Villanueva ay nasasangkot umano sa flood control controversy pero ngayon ay nasa panig na ng bagong Senate majority ni Gatchalian. Hindi umano dapat maging selective sa usapan ng hustisya at lahat ng nakipagsabuatan sa pagnanakaw ng pera ng bayan ay dapat humarap sa hukuman. Nababahala naman ang PNP at sila ay nagbabala dahil sa mga dumaraming kaso ng mga nagpapakilalang tauhan ng Department of Public Works and Highways.
Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., karamihan sa mga nagpapakilala ay para makakuha umano ng project sa mga maliliit na komunidad. Nag-ugat ang ganitong report sa kaso ng dalawang babae na nagsagawa ng inspeksyon sa Davao City Office, pero ayon sa CIDG at DPWH Central Office na hindi nila tauhan ang mga ito. Bagamat walang naibigay na datos ang hensya, tiniyak ng PNP na nakikipag-ugnayan sila sa iba pang law enforcement agencies laban sa ganitong mga modus na nagpapakilalang tauhan ng DPWH. Samantala, pumirma na ang Amerika at Iran sa kasunduan para wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Ito ay sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ni US President Donald Trump sa ginanap na dinner kay French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles sa France. Nakapaloob sa dokumento ang pagsang-ayon ng Iran na bawasan ang pagdevelop ng kanilang uranium program kapalit ng benepisyo para sa ekonomiya. Ang paglagda sa peace deal ay kinumpirma din ni Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Bakel. Sa ilalim ng kasunduan, tiniyak ng Washington ang commitment na bawiin ang oil sanctions sa Iran na lumilikha ng pinsala sa ekonomiya. Dahil sa naturang development kabilang sa positibong resulta ang inaasahang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Napagkasunduan naman ni na Pangulong Bongbong Marcos at na Russian President Vladimir Putin na palawakin pa ang pagtutulungan sa kalakalan, enerhiya at seguridad sa pagkain ng Russia at Pilipinas. Sa kanilang bilateral meeting ng dalawang leader, sinabi ng Pangulong Marcos na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon ang dalawang bansa para patuloy na matukoy ang mga sektor na dapat pang palakasin ang cooperation. Maging si President Putin ay naniniwala na marami pang pwedeng gawin para mapalawak ang kalakalan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa mga produktong agrikultura at energy resources. Ito'y lalo't merong umiiral na cooperation na mechanism ang Pilipinas at Russia gaya ng Joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation na maaring magsilbing daan para higit pang mapalawak ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Samantala, maaari umanong makuha ng Pilipinas ang Russian market sa turismo kung madaragdagan ang biyahe ng mga eroplano patungo sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, interesado ang mga Russian na bumisita sa Pilipinas. Sabi ni Bailen, gusto ng mga ito ang mga isla at magagandang beach dahil malamig sa kanilang bansa. Sa katunayan, noong nakaraang taon, anya ay nagsimula na ang chartered flights ng Siberian Airline mula Russian Far East patungong Kalibo, Aklan. Sa ngayon ay naghihintay pa umano ng development mula sa Civil Aeronautics Board ng Pilipinas kaugnay ng application ng S7 Siberian Airlines para sa direktang biyahe sa Maynila at Cebu. Narito si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen. There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po yung dine-develop natin so that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Aba, ang Russia interesado na umangkat ng mga seafoods sa Pilipinas. Anong gusto nila? Tuna? Ayan. Tilapia? Bangus? Bangus, no?
Samantala, Defense Secretary Gibo Chodoro, kinasuhan. Kinasuhan ng perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct, kadami, at conduct prejudicial to the best interest of service. Samantala, VP Sara no show sa pre-trial conference kanina. Dito ikinadismaya naman ng prosecution team. Samantala, assistant coach ng Ateneo Blue Eagles sumipot na sa NBI at nagsumiti ng salaysay kaugnay sa pagkamatay ng dalawa nilang basketball players. Ang detalye na mabalita yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya. Oras ganap na alas 4:24. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful.